Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Merdit, iimbestigahan si Ramir. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagpatulong si Lilet para makapasok sa bahay nila Ramir dahil nabalitaan daw ni Lilet sa katulong nila na okay na daw ang kalagayan ni Ramir, kaya pwede na nga daw itong makauwi, sabi ng doktor. Kaya naman para makabawi nga daw itong si Lilet kay Ramir, ay gagawa niya nga daw itong si Ramir ng fruit salad para pag uwi nito ay maalala pa din siya nito. Kahit natatakot nga itong katulong nila Ramir sa pagpasok ni Lilet sa bahay nila Ramir, ay pinayagan pa rin niya ito at gumawa ng fruit salad sa loob ng bahay nila. Kaya naman sinabi ng katulong dito kay Lilet na last na daw yon dahil baka mahuli silang dalawa. Pinauwi na nga si Ramir sa bahay nila dahil sabi nga ng doktor sa kanila ay clear na nga ang lahat ng records ni Ramir at sa bahay na nga lang ito magpahinga. Pag uwi nila ng bahay ay akala mo kung sinong alagang-alaga ang dalawang mag-ina na si Trixie at Patricia kay Ramir, na akala mo nga ay ingat na ingat at mabait kay Ramir at akala mong hindi na nga away. Masayang-masaya daw sila na nakauwi na sa wakas ng bahay itong si Ramir. Dahil nga sa labis na pag-iisip ni Ramir dito kay Lilet, simula nang malaman niyang si Lilet ang kumausap sa kanya nang nag-aagaw buhay siya sa ospital, ay hindi na nawala sa isip niya itong si Lilet. Kaya maging ang tingin nga ni Ramir sa katulong nila ay si Lilet. Kaya habang wina-welcome nitong katulong nila si Ramir, ay abot tenga nga ang ngiti nitong si Ramir. Dahil buong akala nga nito ay si Lilet ang sumalubong sa kanya at nag-welcome dito. Kaya naman napansin ng mag-inang Patricia at Trixie ang abot tengang ngiti nitong si Ramir. Kaya pinuna nila ito at sinabihan na nagdidelusyon na daw itong si Ramir. Maraming ang pagkain ang inihanda ng mga katulong nila sa pagbalik nitong si Ramir sa bahay nila. Kasama na din dito ang fruit salad na ginawa ni Lilet. Kaya naman nang naghanap ng dessert itong si Ramir, ayun nga agad ang ibinigay ng katulong nila. Naalala ulit ni Ramir itong si Lilet. Naalala niyang ginawan din siya dati ni Lilet ng fruit salad at sobrang nagustuhan niya ito. Kaya nang matikman niya ang gawa na yon, ay napatanong siya agad sa katulong kung sino ang gumawa ng fruit salad. At dahil nga sa sinabi ni Lilet na wag nang sabihin dito kay Ramir na siya ang gumawa ng fruit salad, ay hindi na lang sumagot ang katulong kay Ramir. Tuwang-tuwa naman si Ramir dahil nakatikim ulit siya ng fruit salad. Kung akala niya nga daw ay hindi na siya makakatikim at makakakain nun dahil wala na daw ang tagagawa niya na si Lilet. Napapangiti nga si Ramir habang kumakain ng fruit salad. Hindi niya alam ay gawa talaga ito ng anak niyang si Lilet. Samantala, magbalik tanaw nga itong si Bonnie sa samahan nilang dalawa ni Lilet. Dati nga, dahil nakita niya nga na kinakausap ni Lilet pati na din ang statue ng hustisya. Inaya ni Bonnie si Lilet na magtayo ng sarili nilang justice law dahil yun naman daw talaga ang plano at pangarap nilang dalawa dati. Pero sinabi ni Lilet na gustuhin man daw niya ay hindi niya magagawa dahil marami pa daw siyang commitments na dapat unahin at marami pang kailangang ayusin sa buhay. Naintindi naman ito ni Bonnie. At pinaramdam niya dito kay Lilet na handa siyang tulungan si Lilet kahit na anong mangyari pa at andyan lang siya para kay Lilet at pwede silang magsimula ulit. Samantala, nakipag-usap naman si Ramir sa asawa niyang si Patricia para sabihin lahat ng nararamdaman niya at narealize niya daw matapos nga siyang mag-agaw buhay dahil katulad nga daw ng nangyari sa kanya ay anytime pwede siyang mawala sa mundo. At hindi niya pa daw hahayaan na kapag nawala siya ay hindi pa rin nga daw magkaayos ang turingan ng magkapatid na si Lilet at Trixie. Kaya naman sinabi nga nitong si Ramir na habang malakas pa siya ay kailangan ng magkasundo si Lilet at Trixie dahil magkapatid naman daw ang dalawang ito at kailangan sila ang magdadamayan. Desidido nga itong si Ramir na mapagbati at magpasundo ang dalawa niyang anak na si Lilet at Trixie. Dahil maiksi lang daw ang panahon at hindi nila alam kung hanggang kailan na lang sila magtatagal sa mundo. Kaya naman mas maigi nga daw na tulungan na Patricia si Ramir na kausapin si Trixie
na makipagbati na dito kay Lilet dahil mabait naman daw itong si Lilet at siguradong papayag ito kapag nakipagbati si Trixie dito. Hindi naman sang-ayon itong si Patricia sa gustong mangyari ng asawang si Ramir dahil napakalabo na nga daw buuin ang relasyon na sa umpisa pa nga lang daw ay nasira na. Dahil kahit kailan nga ay hindi na mare-refer, kahit kailan ang nasira nilang pagsasamahan. Lalo pa nga daw at madlita itong si Trixie. Kaya naman sinabi ni Patricia na wag nang ipilit nitong si Ramir. Ang gusto niyang mangyari na magkaayos pa ang dalawang anak niyang si Trixie at si Lilet dahil kahit kailan nga daw ay hindi na mangyayari yon dahil may lamat na at napakadami na ng pinag-awayan nila at wag nang umasa itong si Ramir dahil kahit kailan daw ay hindi na ibababa ni Patricia ang sarili niya para lang kaawaan siya nitong ang si Lilet katulad na lang daw ng ginawa niya nung nasa korte pa lang ang laban. Dito nga ay nadismaya itong si Ramir. Isa pa nga daw ay wag na daw masyadong intindihin ni Ramir itong si Lilet dahil gaya nga daw ng sinabi ni Ramir kay Lilet ay isa lang itong masamang pagkakamali na hindi na dapat nangyari sa kanila. Kaya naman nagtataka nga itong si Patricia kung bakit bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. At ngayon nga ay gusto na daw ni Ramir na magkasundo itong si Trixie at si Lilet. Samantalang hindi nga sila tinulungan daw nitong si Lilet ng lugmok na lugmok sila sa korte nung nirape itong si Trixie. Kaya naman ngayon ay hindi na sila papayag na magkaroon pa sila ulit ng koneksyon. Nadismaya si Ramir sa desisyon at sinabi ni Patricia sa kanya dahil hindi niya alam kung bakit daw ayaw ng mag-ina kay Lilet, samantalang napakabait na tao naman daw itong si Lilet. Samantala, umpisa na nga ng panibagong kasong pinaglalaban nitong si Lilet dahil inaresto na nga si Chato Mercado na nanghingi ng tulong dito sa kanya na ipaglaban ang kasong haharapin niya at binibintang sa kanya. Nakilala niya nga itong si Chato Mercado nang ipagtanggol siya nito dito sa harap nitong si Trixie kahit na nga napagbuntungan pa nito si Chato o napagbuntungan ni Trixie itong si Chato. Kaya naman minabuti nitong si Lilet na ipagtanggol nga itong si Chato dahil nanghingi ito ng tulong sa kanya. Pinilit ni Chato na umamin. Pinipilit nga si Chato na umamin sa kasalanang hindi niya ginawa ng interviewer na kumausap sa kanya at biglangan dumating itong si Lilet at pinigil magsalita itong si Chato dahil may karapatan daw si Chato na manahimik. Dito nga ay pinagsabihan nga nitong si Lilet itong si Chato na kahit anong mangyari ay wag na wag siyang magsasalita dahil karapatan niyang manahimik kapag wala pa sila sa korte. Kaya naman nag-umpisa na nga ang hearing nitong si Chato dito nga sa korte. At hindi nga siya binigo nitong si Lilet dahil sinamahan siya nito at si Lilet mismo ang tumayong counsel nitong si Chato. Totoo kaya ang binibintang kay Chato Mercado? Magtatagumpay kaya si Lilet sa pinaglalaban niya? Mapipilit kaya ni Ramir na mapagayos ang dalawang anak niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.